Kumusta? This is Ken and I'm your host for Metropod, a podcast that brings creative minds together. For the pilot episode of this show, let's discuss first what's the purpose of these podcasts. Metropod is made to discuss different perspectives of people with different professions in the field of art or creatives. Para sa mga next episodes, may mga makakasama tayong iba't ibang creative people para mag-share ng kanilang experiences sa arts industry. Basically, the tagline, a podcast that brings creative minds together. And so, let's dive into our first episode. This is the first episode of Metropod. For this pilot episode, kanina na-discuss din naman kung ano yung mga pag-uusapan. For the main topic of this pilot episode, dive in tayo sa toxic perspective ng mga Pilipino pagdating sa arts or creative industry here in the Philippines. Let's introduce muna, ano ba yung arts industry? Ano yung meron or ano yung creative arts industry dito sa Philippines? So, when you say arts industry in the Philippines is a key component to the broader creative economy which encompasses various subsectors like visual arts such as film, advertising, animation, architecture, and others. So pag sinabi nating arts industry, binubuo to ng maraming field, binubuo to ng madaming professions. So meron tayong mga filmmakers, meron tayong mga musicians, may tattoo artists tayo, dancers also, and meron din tayong mga painters. So, madaming professions kapag ka nasa mundo ka ng arts, madaming professions kang pwedeng pasukan. Within that industry, within the arts industry, madaming mga issues, madaming point of views yung mga tao pagdating sa field na to. Hindi lang positive POVs yung makukuha ng mga taong nasa field na to, pero may mga negative perspective din sila or negative connotations din silang nakukuha galing din sa ibang tao. So, hindi lingid sa kaalaman natin na ang arts industry dito sa Philippines, malawak siya madaming mga artists dito sa Pilipinas, pero hindi gaanong na-appreciate. Underappreciated yung arts pagdating dito sa Pilipinas. Not because hindi talented yung mga artists natin, but because of the people na kung paano nila tinitignan yung sining dito sa Pilipinas. So, naglist ako dito ng 3 sa mga napansin ko and feel ko ito yung mga main toxic Filipino mindset when it comes to arts industry here in the Philippines. First mindset is, ito sobrang uso nito, walang pera sa art. Intertwined din siya or connected din siya with hindi ka mapapakain ng passion na yan. Well, itong toxic Filipino mindset na to, I feel like ito yung pinaka-relevant issue or relevant mindset na meron ng mga Pilipino pagdating sa arts industry or pagdating sa paggawa ng sining. Based sa research ko, DepEd recorded an estimated 0.38 to 0.50% number of students who had enrolled and graduated in arts design track from 2016 to 2023. So isipin nyo, yung porsyento na meron tayo pagdating sa pag-aaral ng sining, maliit siya compared sa mga other tracks na meron tayo or other professions na pwedeng tahakin ng mga nag-aaral. Yung feeling ko ang pinakaugat nung ganitong sobrang babang percentage na to is yung mindset na meron tayo. So, yung mga estudyante o yung mga gustong mag-take ng arts pagdating sa college or pagdating ng senior high school, hindi na nila tinitake yung arts na track kasi napangungunahan sila ng mga tao sa paligid nila na ba't yan yung kukunin mong track or ba't yan yung program na kukunin mo ano bang mapapala mo dyan? Wala namang pera dyan pagka gumraduate ka. Itong kind of mindset na to, para siyang knife, kung i-compare natin siya, para siyang knife, tapos yung isang tao may pakpak. Tapos ikaw, itong mindset na to na walang pera sa art, ito yung puputol sa pakpak ng taong yun para makalipad sana dun sa profession na inaasam niya as an artist. Dito nagsisimula yung pagiging down ng isang tao or ng isang artist para hindi niya kunin or tahakin yung arts as a profession. Kasi nga, nasa paligid niya yung mga nagsasabi na, okay, wag ka dyan kasi walang pera dyan. Moreover, the misconception surrounding this mindset continues to spread as misinformation, discouraging aspiring artists from pursuing their careers. This is often due to pressure from parents, family, relatives, friends, and society as a whole. The loss of careers in the arts
also means losing a vital part of the Filipino cultural identity. Kahit gustuhin mo yung bagay na yan, kung wala namang sumusuporta sa'yo, may hirapan kang i-pursue yung bagay na yun, lalo na kung arts or creative industry yung gusto mong pasukin. Kasi nga, yung discouragement, nagsisimula siya sa mga taong nasa paligid mo, lalo na sa mga malalapit mo sa buhay. For the second toxic Filipino mindset, comparing art courses na may BARD or board exam. Issue to, mostly nasa loob ng family, sa family setup. So parang kapag halimbawa yung bata, gusto niya talaga yung course na gusto niya is naka-align doon sa arts. Like halimbawa sabihin natin communication arts, journalism, film, or fine arts. Gusto niya talaga yun. Pero yung gusto kasi ng parents, program or yung course na may, paano ba yung term niya? Parang may assurance. I don't know if tama yung term ko na may assurance ka na kapag graduate mo, may job ka agad, may pupuntahan ka kaagad. So mas gusto nila yung mga may board exam, kaibahan sa arts industry na nagiging mindset ng mga magulang or many of the Filipino parents. Kasi pagdating sa arts industry, anong meron? I mean, after mo bang graduate, anong field yung papasukan mo? Yung pagka once na halimbawa, gustong-gusto mo yung ginagawa mo, yung bata gustong-gusto niya na okay, gustong-gusto ko mag-painting, gusto ko pumasok sa fine arts. Tapos diniscard siya ng parent. Nagiging parang dahilan din yun ng pagkakaroon ng burnout. Pagpatay sa mga panaginip na hindi matutupad, sabi ni Aryan. So, yun nga, parang hindi pa nga natutupad yung pangarap mo. Parang pinapatay na nila agad. Filipinos are known for their practicality. Often applying this mindset to life decisions, we tend to seek the easiest path, prioritizing in-demand degrees that promise high salaries or come with honors and recognition, even if they don't align with our skills, talents, or abilities. Degrees in the arts are often dismissed as mere hobbies or passions formalized into a curriculum. Tayo mga Pinoy kasi, mas gusto natin kung saan yung pinakamadali. Halimbawa ako, estudyante, pag tinake ko yung field na may board or bar exam, madali sa akin na magkaroon ng mataas na sahod or magkaroon ng maayos na trabaho pag gumraduate ako. Kasi nga, yun yung naging mindset natin. Yun yung parang pinamukha sa atin na, okay, kapag ito yung course mo, magiging maganda yung kinabukasan mo. Compared sa kapag ang arts ang course mo, anong kinabukasan mo? Like, anong meron? Anong meron dyan kapag gumraduate ka? Mapapakain ka ba talaga niyan? Mabubuhay ka ba talaga pag yan yung tinake mo na course sa college? Or kapag yan yung field na tinake mo kapag nagtatrabaho ka na? So, nandun yung mindset ng mga Pilipino na kung saan mas madali, yun yung kukunin natin. That's why hindi naaalis sa atin, lalo na sa family setup, yung comparing ng courses or ng program na meron yung anak nila or kung anong meron yung pamangkin nila. Uso yan lalo na halimbawa, magkakaroon kayo ng reunion, karamihan ng pinsan mo, andyan yung mga tita mo, tito mo. Hindi may iwasan na magtanong yung mga yan na, anong course mo, anong trabaho mo, ganyan. Saan ka nagtatrabaho? So kapag ikaw, halimbawa, ang course mo is, halimbawa sinabi niya, medtech po, doktor po ako, yung mga mata niyan magliliwanag kasi nga, ang mindset nila, ang ganda naman ng course mo, ang ganda ng trabaho mo, sigurado mayaman ka or panigurado mayaman ka, ganito, ganyan. Kung i-compare mo siya na kapag halimbawa, sinabi mo na ang course mo, film po, ang course ko po, fine arts, ang trabaho ko po, nag-e-edit po ako ng video. Yung makikita mo sa kanila na yung mapapatanong sila, like, ha? May ganyan pala? Like, anong meron dyan? Yayaman ka ba sa ganyan? Doon nagsisimula yung ganong mindset. Kasi nga, mas gusto nating mga Pilipino yung kung saan tayo madadalian. The third one is newbie constant shaming. Itong mindset na to, yung newbie constant shaming, hindi lang naman to nangyayari sa arts industry. Nangyayari din to within the other field. Kasi sa lahat naman ng field, I feel like merong hierarchy talaga. Like, syempre may susundan kang boss, may team leader kayo, or may mga supervisors kayo, which is, feel ko dapat naman talaga na may ganun para magkaroon ng organization or magkaroon ng ayos yung flow ng work within the company or within the production. Pero at the same time, may mga tao kasi na porket parang higher up sila, ginagamit nila yon to degrade or para demean and pasunurin yung kung sino yung mga mas nakakabata or mga bago sa kanila.
So yun yung isa sa mga napansin ko na merong mindset yung mga Filipinos pagdating sa arts, lalo na sa production, film production. Ako as film graduate and nagpa-prod din talaga ako. So yun yung nakikita ko sa mga production ng mga nasalihan ko. Meron talagang mga tao na halimbawa, producer ka, director ka. Yung way of how they ask anything to that person, masyado siyang degrading na pati yung dignidad ng taong yun natatapakan mo na. Parang ganon. So, uso siya pagdating sa production or sa field ng pagpepelikula. This shaming can manifest in various ways such as dismissive attitudes, harsh critics, or condescending comments about their lack of experience, skills, or knowledge. It may occur in educational settings, online forums, or professional spaces where seasoned artists sometimes undermine beginners rather than encourage them. Nag-occur yung ganitong klaseng mindset, yung constant shaming, newbie constant shaming sa mga taong kapag alam nilang okay, mas skilled ako dito sa taong to, mas may alam ako dito, mas mataas yung position ko sa taong to, ganito yung gagawin ko sa kanya. Doon siya nag-occur. Hindi naman lahat, hindi ko sinasabi na lahat ganito yung mindset or may ganitong attitude towards persons na mas mababa sa kanila. Yung iba kasi sa atin, ganun yung nagiging behavior or yung characteristic na meron sila kasi nga, mas nakatataas sila. The arts industry, while celebrated for its creativity and innovation, can often be a challenging environment for newcomers. Unfortunately, newbie constant shaming has become an unspoken hurdle for many aspiring artists. This refers to the persistent criticism for belittlement faced by individuals who are just starting to navigate their craft or establish themselves in the field. So minsan, hindi natin na-identify if yung ginagawa ng isang tao ay kinikriticize ka ba niya or minamaliit ka na niya. So art is subjective na parang kung anong, hindi mo alam kasi kung ang sasabihin ng tao na to kung criticism ba or panlalait na lang or Kaya parang nahihirapan tayong i-distinguish kung nilalait ka na lang ng taong yun or gusto niyang ma-improve yung art na meron ka. So, ganung mindset yung meron sa atin pagdating sa mga newbie and sa mga taong mas mataas sa atin. Silang mga nagsisimula pa lang dahil dun sa mga sinasabi ng mga mas nakakataas sa kanila, pati sila na-discourage na ituloy yung ginagawa nila. Not because of ayaw nilang gawin yon, but because of how the other people treat them or how the higher ups treat them. So parang yung pangarap ng isang tao na gumaling doon sa craft na ginagawa niya, natitigil yun kasi dahil din doon sa words na sinasabi ng mga taong nasa paligid niya. Lalo na yung mga taong dapat nilulook up niya, pero yung nabibigay lang sa kanya is discrimination. Pinababa niya yung sarili niya as an artist kasi nga, dahil dun sa sinasabi ng mga taong na nakapaligid sa kanya. To conclude this episode, I feel like na kahit gaano kayaman yung arts industry na meron tayo dito sa Pilipinas, kahit na gaano kadaming talented artist yung meron tayo, as long as may mga ganitong mindset tayo, hindi magkakaroon ng progress or hindi tayo makakakita ng progress pagdating sa arts field or arts industry. We have here call to action. Ano yung mga pwedeng gawin ng mga tao or tayong mga Pilipino para siguro hindi mawala, pero bawasan yung ganitong klaseng mindset and magkaroon tayo ng mas nurturing na pagpapahalaga pagdating sa arts industry or creative industry. So number 1, instead of pressuring your children or family members to achieve success as Filipino artists, focus on supporting them in pursuing the ambitions they truly want. Your encouragement matters greatly, especially as they rely on you during the early stages of their careers. So magsisimula to within your family. Kung ano kasi yung nasa puso ng isang tao, sa kung anong gusto niyang gawin, kailangan sinusuportahan siya. Kasi nga, dun manggagaling yung parang yung lakas niya, dun yun yung isa sa magiging motivation niya to pursue and to achieve kung ano yung gusto niyang ma-achieve din sa buhay and kung anong career yung gusto niyang i-take. Pangalawa, local and national government units must consistently support Filipino artists to show society that a career in the arts can be financially rewarding. Isa sa mahalagang
improvement na meron or gawin para magkaroon pa tayo ng mas mayaman na arts or mas mayaman na creative industry dito sa Pilipinas ay yung support na galing sa government. Mahalaga yung suporta na natatanggap natin from the local government units to the national government. Kasi sila yung isa sa way na para mas marami pang mag-create, mas marami pang lumikha nung any form of art na gusto nilang gawin. Kasi nga, may support sila galing from the government. Lastly, as an artist, just make art. So, just make art. Lumikha ka lang, gumawa ka lang. Kung anong form of art yung gusto mong gawin, gawin mo lang. Kasi as long as meron ka at hindi mo nawawala yung support sa sarili mo, magkakaroon ka ng future sa ginagawa mo. I hope you all had a great time listening to this podcast. Isang paalala, keep making, shaping, and creating. And let's talk about your art here at Metropod, where creative minds come together.